Pasunurin mo lahat ng mga abogado sa bahay. Bakit, Pafu? Kailangan ituro nila kay Grace kung anong sasabihin niya sa korte. Dapat idiin ang gusto ni Grace si Helena C. Yun. Sinampal po ni Miss Helena si Sir George. Pagkatapos, Sobrang gulat ko po na nahulog ko po yung tray na dala-dala ko. at pagkatapos ano nangyari? Pinalabas po ako ni Sir George sa kwarto. Tapos namatay po yung ilaw. Tapos may narinig po akong baril. Sino ang may hawak ng barel? Hindi ko po alam. Hindi mo alam o hindi mo matandaan? Hindi ko po alam. Sinabi mo na sinampal ng akusado si Mr. Wong. Posible din kaya na habang nasa loob ka pa ng kwarto, hawak na ni Helena C. ang barel. Hindi mo lang ito napansin dahil abala ka sa nahulog na tray sa sahig. Hindi ko po kasi talaga nakita na may hawak na baril si Miss Helena eh. Grace? Sir, may papagawa po ba kayo sa akin? Bakit ka umiyak? Pinahirapan ka ba ng abogado namin? Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa'yo. Para po saan? Dahil sa naging trato ko sa'yo nung una. Naiintindihan ko po kayo eh. Wala po sa akin yun. Naguguluhan lang po ako ngayon kasi hindi ko po kasi alam kung kanino ko magtitiwala eh. Mapipilayan tayo kapag hindi tayo nakakuha ng mga character witnesses. Ang ibig mo bang sabihin, hindi mo kayang ipapanalo ang kaso ko? No, Ayi, that's not what I'm saying. The defense team is working on other options, pero I'm just pointing out a valid concern here. That's it. Kapag natalo ako sa kasong ito, para na rin tinapak-tapak ng Edward Wong na yon ang libingan ng aking mga magulang. Now, it's Helena's word against mine. Naniniwala ako, pag naipresenta natin si Grace as our star witness, mawawasak ang depensa ni Helena. By the way, I haven't congratulated you yet for a job well done. I must say, malinis ka magtrabaho. Put it there, boy. Oh, bakit para kang ginigiyang? May problema ba, William? Hindi ko lang nasabi sa inyo ito kaagad dahil ayokong magalit kayo sa akin. Pero alam kong kailangan nyo malaman to. Ang alin? Pafu, hindi akong bumaril kay Pa. You must be kidding. Pafu, hindi talaga akong bumaril kay Pa. Kung hindi ikaw ang bumaril kay George Wong, eh sino? Pinag-aralan ko mabuti ang blueprint ng bahay namin. At doon ko natuklasan ang tungkol sa secret passageway papunta sa kwarto ni Pa. Nakaplano ng lahat. Pero may nauna sa akin. Kinabahan na ako nung marinig kong putok ng baril. Umatras na ako. Nagulat na lang ako nung makita kong patay na si Pa. At may ibang bumaril dito. Pafu, Toyong Chu. Ngayon, naniniwala na ako
kung bakit hindi ikaw ang naging paboritong anak ng ama mo. Palagay ko hanggang ngayon, sa libingan ni George, ay pinagtatawanan ka pa rin niya. Dahil isa kang malaking Katarina, anong ginagawa mo dito? Eavesdropping? Ano bang narinig mo sa pinag-usapan namin? Nothing to worry about, Uncle Edward. Nasa panig ninyo ako. Wala ka naman magagamit sa pinag-usapan namin. Nothing derogatory. And I want you to know, Katarina, hindi kita kailangan sa panig ko. Hindi ka dapat matinag sa ibibigay mong testimonya. Isang pagkakamali mo lang, pwedeng masira ang testimonya ni Sir Edward. Alam mo ba yun? Nahihirapan na po kasi ako. Hindi ka pwedeng magpahinga hanggat hindi mo napapractice mabuti ang sasabihin mo. Kailangan maniwala sila na ikaw ang saksi sa pagbaril ni Helena C. kay George Wong. Pero sir, hindi ko po kasi talaga nakita na binaril niya si Sir George. Hindi na importante yun! Hoy, kung hindi mo susundin ang sinasabi namin, ikaw ang palalabasin namin na pumatay kay Pa. Naiintindihan? Hindi lang yan, William. Sesa na, Grace. Hindi nila dapat ginagawa sa ito. Sige na, magpahinga ka na. Next witness for the prosecution, Grace Mariari. Ikaw ba ay sumusumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang sa hukumang ito? Opo. Kanina, sinabi mo na nakita mong sinampal ni Miss Helena C. si George Wong. Opo. Bukod pa sa hawak niyang gloves, meron ka bang nakitang ibang hawak ni Miss Helena C? Wala po. Wala. Baril, wala kang nakita. Wala po. Nung lumabas ka sa kwarto at nawala ng ilaw, may narinig kang putok ng baril. Sino sa palagay mo ang nagpaputok ng baril na yon? Grace.